Mukhang pinakaimportanteng sandata ngayon para sa Ukraine ang mga Patriot. Habang binobomba ng Ukraine ang infrastruktura ng Russia halos gabi-gabi, tila ang tanging tugon ng Kremlin ay maglunsad ng mga drone at mga ballistic na missile sa Kyiv. Kayang harangin ng Ukraine ang drone attacks pero iba na ang ballistic missile. Maraming armas ang may epektibong pamalit. Gayunpaman, natatangi ang mga Patriot. Patuloy nilalapitan ni Zelensky si Trump kahit naging magulo ang ikalawang termino nito. Mukhang nagbunga ang pagpupursige ni Zelensky. Kahapon sa taunang NATO Summit, inanunsyo ni Trump na papayagan niyang gawin ng Ukraine ang Patriot sa kanilang bansa. Pero mas marami pang tanong ang lumalabas sa sitwasyong ito kaysa sa mga nasasagot. Dagdag pa rito, marami pang ibang mga kawili-wiling bagay ang nangyari sa summit. Ngayon, himayin natin ang buong kwento ng Patriot. Susuriin natin ang pagbabago ng paggastos ng NATO mula noong Hague Summit noong nakaraang taon. Iyan ay magandang paglipat patungo sa kakaibang kaso ng Espanya na muling target ni Trump. Pagkatapos, titingnan natin ang pinal na deklarasyon ng summit bago tapusin sa kakaibang kaso ng susunod na summit. Magsimula tayo sa anunsyo ng mga Patriot. Medyo kakaiba ito dahil hindi naman talaga ito isang malaking anunsyo. Sa halip, sina Trump at Zelensky ay nagsagawa lang ng tipikal nilang 30 minutong pakikipag-usap sa media bago ang mas mahabang pribadong pagpupulong. Mas magiliw ang atmosfera ngayon kaysa sa Pebrero 2 taon nang nakalipas. Nagbiriro pa sila tungkol sa gulo sa Oval Office na humubog sa buo nilang ugnayan mula noon. Binueloan ni Trump si Zelensky para sa biro ng summit, tinanong kung gusto niyang makipagkita sa Moscow para sa usapang kapayapaan. Sabi ni Zelensky na delikado yon, hindi dahil baka magkamali siya ng tasa ng tsa, kundi dahil naglipa na ang mga drone ng Ukraine sa buong lungsod. Nagpatawa ito sa mga tao sa loob ng silid. Pero ang biro ay nagmula sa isang napakaseryosong dahilan. Ayon sa ulat, madalas ginugugol ni Putin ang oras sa labas ng Moscow, marahil ay dahil din sa panganib na yon. Nagpuri si Trump sa long-range strike program ng Ukraine. Sa madaling sabi, nirerespeto ni Trump ang lakas. Ang meltdown sa Oval Office noong Pebrero 2025 ay hindi lang nagpakita ng pinakamababang punto sa diplomasya, kundi pati sa militar ng Ukraine. Katawa-tawa man ang komento tungkol sa baraha, may katotohanan nito. Gusto ni Trump na pumanig sa mananalo at ang kampanya ng long-range strike na pinalakas ng impormasyong paniktik ng US tungkol sa lokasyon ng mga depensa ng Russia ay maaaring magpanalo sa Ukraine. Tungkol naman sa mga Patriot, ang anunsyo ay talagang isang pahapyaw na komento lamang. Tinanong ng reporter kung papayagan ni Trump ang Europa na palawakin ang produksyon ng Patriot. Sinabi ni Trump na isa sa agenda ng pribadong usapan nila ni Zelensky ay ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine para sa produksyon ng Patriot. Napansin natin ang kalokohan sa mga media scrum na ganito. Isa itong napakahalagang anunsyo. Sumunod na punta agad ang tanong sa pagtatapos ng tigil putukan sa Iran. Mahigit 10 minuto ang lumipas bago nagkaroon ng maikling follow-up tungkol sa proseso ng paglilisensya. Hindi malinaw ang detalye ni Trump kaya mas dumarami ang tanong kaysa sagot. May lisensya ring gumawa ng Patriots ang dalawa pang bansa. May linya ng produksyon ang Japan at magsisimula pa lang ang Germany sa susunod na taon. Napansin na inabot ng Japan ng 2 taon mula lisensya hanggang unang Patriots na lumabas sa produksyon. Samantala, nagsimula ang Germany noong 2024, ibig sabihin ay 3 taon ang aabutin kung mananatili sa schedule ang lahat. Dahil dito, maaari mong asahan na magkakaroon ng mahabang pagitan bago makapagsimula ang Ukraine na gumawa ng sarili nitong mga Patriot. At dahil sa bilis ng iniisip ng mga tao na tapos na si Putin, mapapaisip ka kung magiging operational pa ba ang mga ito bago matapos ang labanan. Sa tingin ko, nakaliligaw ang mga takdang panahong ito. Kapag ikaw ay kasalukuyang nasa panahon ng kapayapaan, makatuwiran lang na maging maingat sa proseso ng paggawa mo. Ayaw mong may depekto ang mga naimbak mong misil nang hindi mo yon namamalayan, lalo na kapag kailangan mo na silang gamitin. Dagdag pa ang burokrasya at regulasyon ng kanluran, kaya tumatagal lang taon ang ganitong proseso. Sa kabilang banda, wala talagang pakialam ang Ukraine sa burokrasya at mga regulasyon. Ayos lang gamitin ang mga Patriot kahit may risk na pumalpak kaysa tamaan ng ballistic missile ng Russia ang mga gusali mo.
Mas nais ng Ukraine ang 50% tsansa na mapabagsak ang isa ngayon kaysa maghintay ng 3 taon para sa siguradong tagumpay. Ang mas mahirap na hadlang ay ang proseso ng paglilisensya. Karaniwan, ang paglilisensya ng armas ay nagsisimula sa importer na nagbabayad ng paunang bayad sa lisensya sa exporter. Pagkatapos, magkakaroon pa ng karagdagang bayad sa mga kontratista na papasok at tutulong sa pag-setup ng mga sistema, royalties para sa bawat unit na magagawa, at pinakamahalaga, ang benta ng mga input goods para sa huling produksyon. Karaniwan, hindi ginagawa ng bansang tumatanggap ang buong sistema ng mga armas tulad ng Patriots. Bahagi nito ay para bigyang daan ang nagbigay ng lisensya na itigil ang produksyon kung nanaisin ito. Gayunpaman, ang mas malaking bahagi ay talagang hindi posible ang kompletong produksyon. Maaaring hindi kayang mag-manufacture ng bansa ng espesyal na bahagi gaya ng microchips. Sa tingin ko, sa hinaharap ay may Patriot na manggagaling sa assembly line ng Ukraine. Hindi ko alam kung ano ang ipoproduce ng Ukraine doon. Hindi ko rin alam kung sinong magbabayad nito. Walang perang Ukraine para dito. Duda kung ginagawa ito ni Trump dahil lang sa kabutihan ng puso niya. Europa ang may iwang sasalo rito malamang sa pamamagitan ng NATO Pearl Initiative. Sa tingin ko, maraming pamahalaan ang gustong pondohan ito para makakuha ng mga Patriot mula sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. Wala pang detalye tungkol dyan na yon. Dapat ding protektahan ng Ukraine ang pasilidad ng produksyon. Nagbubukas ito ng tanong kung mas mabuting gawin lahat ito, halimbawa sa Poland, na ayaw bumbahin ng Russia para hindi matrigger ang Article 5. Sa tingin ko, inaasahan ng Ukraine ang sitwasyon pagkatapos ng digmaan para makapag-export ng mga Patriot. Kung pabilisin ng Ukraine ang produksyon ng Patriot, maaaring kailanganin pa rin ng malaking retrofitting pagkatapos ng digmaan para matiyak na pasado ito sa pamantayan ng NATO. Mga detalye lang naman ito. Positibo ang balita para sa Ukraine. Magandang summit ito para kay Zelensky at dagdag ito sa magandang takbo ng taon niya sa kabuuan. Sa palagay ko, pwede nating ilagay ito sa mas malawak na usapin ng gastos militar sa NATO. Narito ang mapa ng mga bansang kasapi at kanilang kasulukuyang military spending bilang porsyento ng GDP. Nandun ang Russia at Ukraine bilang sanggunian. Ang Iceland ay masyadong maliit kaya wala itong sariling militar. Nakakatulong pa rin ang isla sa iba pang paraan, masaya itong bisitahin at dapat mo rin subukan pumunta. Sa anumang kaso, matatandaan mo na noong 2014 nagkasundo ang mga alyado na gumastos ng 2% ng GDP para sa depensa. Matapos ang matinding pag-aatubili, kabilang na noong nagsimula ang pananakop ng Russia sa Ukraine, noong nakaraang taon sa Hague Summit ay tumaas ang pangako sa 5% ng GDP kung saan 3.5% ay pangunahing gastusin sa depensa at karagdagang 1.5% para sa iba't ibang infrastrukturang militar. Balikan natin ang mapa, tinutukoy nito ang pangunahing gastos sa depensa. 5 bansa ang naabot ang target matagal pa bago ang takdang petsa sa katapusan ng dekada. Lithuania sa 5.33%, Estonia sa 5.10%, Latvia sa 4.72%, Polonia sa 4.68% at Gresya sa 3.65%. Ang ika-6 na bansa, Dinamarca, ay nasa hangganan na rin sa 3.49%. Ito ang dahilan ng masiglang atmosphere sa summit na taon. Gayunpaman, marami pa rin mga bansa ang nananatiling nasa o malapit sa 2%. Pinakakapansin-pansin ang Pransya na may 2.22%. May permanentang upuan ang Pransya sa Konseho ng Seguridad ng United Nations pero hindi ito gumagastos na akma rito. Hindi man patas ang paghahambing pero isang katatlumpu lang ng ekonomiya ng Pransya ang ekonomiya ng Ukraine pero sa kasalukuyan ay mas malaki pa ang ginagastos dito sa militar kaysa Pransya. Slovenia lang ang bansa sa ilalim ng Wales Pledge. Baka magulat ka na marinig ito ngayon dahil iisipin mong kung may sobrang nauhuli, siguradong sumisigaw na si Trump tungkol dito. Pero nanatili siyang pahimik. Hindi dahil napapayag siya ni Melania na pagaanin ang pagtrato sa sariling bansa niya. Ito ay dahil walang alitan sa politika sa Slovenia tungkol sa pangako sa Hague. May bagong pamahalaan na papasok at magtataas ng paggastos. Dahil dito, walang nag-aalala at kaunti lang ang usapan. Kung titingnan ang pagbabago sa paggastos sa depensa bilang porsyento ng GDP, makikita ang malaking progreso nitong nakaraang taon.
Maraming bansa, lalo na sa Baltics, ang nagpapakita ng gigit 10% taunang paglago at lalong sabik na kumilos. Malaking bagay yon dahil malaki na ang gastos ng mga bansa sa Baltics nung nakaraang taon. Gayunpaman, may isang natatanging pagbubukod. Espanya. Tingnan natin yan bilang ikatlong bahagi ng usapan natin na yon. Noong Hague Summit, Espanya lang ang tumanging ideklara ang planong gumastos ng 5% ng GDP para sa depensa. Baka maalala mo, isa sa mga natutunan ko sa Hague Summit ay hindi basta-bastang numero ang 5%. Imbes, tinantiyan ng military planner ng NATO kung anong kailangan para mapigil ang Russia at ginamit ang halaga ng mga iyon para makuha ang porsyento ng GDP na sasaklaw sa lahat. Sabi ng Espanya, kaya nitong maibigay ang ambag nito sa deterrent na iyon sa 2% kaya hindi na kailangan ang 5%. Inaabangan pa rin natin kung anong alas ang hawak ng Espanya na nagpapadami ng 2.5 beses sa produksyong militar ng Espanya. At heto tayo ngayon, nasa eksaktong 2% ang Espanya. Mas napansin ang pagkadismaya ni Trump sa Espanya dahil sa digmaan sa Iran. Hindi pinayagan ng pamahalaan ng Espanya ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga base militar bilang bahagi ng mga operasyong lohistikal para sa mga deployment ng militar sa Gulf. Umabot sa sukdulan sa summit nang sinabi ni Trump na puputulin ang kalakalan ng US sa Espanya. Karaniwan, ang sagot sa banta na ito sa mga online na komentaryo ay hindi ganun gumagana ang kalakalan sa European Union. Partikular, ang European Union ay may batas na tinatawag na Anti-Coercion Instrument na naisabatas noong 2023. Noong panahong iyon, ang ipinahiwatig nitong layunin ay pahinain ang kakayahan ng China na gamitin ang kalakalan laban sa mga individual na miyembro ng EU. Ayon sa teorya, inoobliga ng instrumentong ito ang mga bansang labas ng EU na tratuhin ng pareho ang lahat ng bansang kasapi ng EU. Kung itigil ng US ang kalakalan sa Espanya, ititigil din ng EU ang lahat ng kalakalan sa US. Nagbanta rin si Trump ng ganito ilang buwan nang nakalipas pero hindi niya ito tinupad. Malaki ang posibilidad na mangyari ulit iyon ngayon. Gayunpaman, hindi ganun kasimpel ang anti-coercion instrument gaya ng akala ng iba. Walang automatikong pagpapatupad ng mekanismo. Nangangailangan ito ng supermajority na boto sa European Union. Partikular, 55% ng mga miyembro na may hindi bababa sa 65% ng populasyon ng EU. Aabutin pa ng ilang buwan ng pag-aayos bago ito maisakatuparan dahil ganyan talaga ang mga institusyon sa Europa. Sa anumang kaso, hindi pa rin ito tiyak. Maaring mag-alala ang ibang EU member na gagantian sila ng Estados Unidos dahil sa suporta nila sa instrumento. Maaring mainis ang iba sa Espanya dahil sa gasto sa militar na nadudulot ng problema. Sa madaling sabi, handa silang sirain ang ugnayang pangkalakalan sa Estados Unidos para ipagtanggol ang karapatan ng Espanya na di mag-ambag sa alyansa. Kung iniisip mong sigurado ng instrumentong iyon, itanong mo ito sa sarili mo. Bakit pa ito pagbobotohan? Ayaw ng mga miyembrong estado na maging bihag ng masasamang kulisya ng ibang miyembro. Isa ba ito? Malalaman natin. Mas sumusuporta ang mga bansang Europeo ang desisyon ng Espanya tungkol sa digmaan sa Iran. Sa tuwing inuugnay ni Trump ang patakaran ng kalakalan ng Espanya sa usaping yon, lalo niyang pinahihina ang abilidad niyang pilitin ito. Samantala, tama ang naging tugon ng Espanya, huwag pansinin si Trump at ang kanyang mga banta. Maraming bansa ang pwedeng matuto sa halimbawang iyon. Muling binanggit ni Trump ang kontrobersya sa Greenland sa summit. Ngayon, tinrato ng Denmark ng tama ang kalokohan at nagbigay ng tahimik na tugon. Wala talagang magagawa si Trump doon, kaya mas mabuting balewalain na lang ang mga banta. Bago matapos ang usapan, pag-usapan natin kung paano nila tinapos ang summit gamit ang taunang deklarasyon. Karaniwan ang nilalaman maliban sa pangalawang sunod na taon kung kailan mas maikli ang dokumento. Sa unang punto, muling pinagtibay nila ang matibay na Article 5 gaya ng palagi nilang ginagawa. Ang pangalawang punto ay nagpapakita ng magandang progreso sa Hague Commitment gaya ng naipaliwanag kanina. Tinalakay ng pangatlong punto ang paglilipat ng pangunahing responsibilidad para sa seguridad ng Europa sa mga bansang Europeo na tinutulungan ng Estados Unidos sa koordinasyon. Ito ay nangyayari na sa likod ng mga eksena ng mahigit isang taon na ngayon kahit na ang mga ulat ng media ay natatabunan ng mga kontrobersya. Ang ika-4 na punto ay malinaw na nagdedeklara na ang Ukraine ay nananatiling mahalagang bahagi ng transatlantic na seguridad.
Ang ikalimang punto, bawal sa Iran ang sandatang nuklear at dapat malaya ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Parang si Trump ang naglagay niyan sa deklarasyon, pero matagal ng pulisya ng Europa ang mga ito. Ang ika-6 na punto ay pasasalamat sa punong abala. Madalas iniugnay kay Trump ang pinaikling format ng dokumentong ito. Gusto ng NATO na gawing simple ang lahat para sa kanya at sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit hindi na buong linggo ang mga summit na ito. Bago mo ilabas ang karaniwang paalala, mahalaga ang mga dokumentong ito bilang senyales. Hindi lang basta pahayag ang mga ito kung gaano katibay ang alyansa. Sa halip, ito'y pag-aayos ng prioridad ng alyansa. At maari mong ipakita ng kapani-paniwala na mas mahalaga sa iyo ang X kaysa sa Y. Kung pinapakita mong mahalaga sa iyo ang 80 bagay, parang wala talagang mahalaga sa iyo. Kahit ano ang epekto ni Trump, ang pinaikling dokumento ay makakatulong maintindihan ang mga pangunahing layunin ng alyansa. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang hindi kasama sa dulo ng Summit Declaration. Basahin ko ang huling pangungusap roon. Inaasahan namin ang susunod na pagpupulong. Hindi, inaasahan namin ang susunod naming pagpupulong sa 2027 sa Albania. May ulat na maaring laktawan ng NATO ang summit next year para hindi magulo ni Trump ang sitwasyon. Maaring yun nga ang layunin at maaring yun din ang mangyari. Kung tuloy ang kasalukuyang direksyon ng mga pangakong militar, baka gusto pa rin nilang magdaos ng isa para muling tiyakin ang pagiging di malalabag ng Artikulo 5. Ngayong araw, malamang napansin ninyong hindi ako pumunta sa summit na yung taon. Hindi ibig sabihin na pinaalis ako ng kalihim general sa entablado noong nakaraang taon, ay tuluyan na niya akong inalis sa lahat ng aktibidad ng NATO. Nagka-conflict lang ako sa schedule, kaya hindi ako nakabiyahe ngayon taon. Nakakatuwang obserbahan ang mga ito mula sa labas kaysa sa loob. Pag nandun ka, di mo makita ang buo dahil sa detalye. Mas malinaw na sa akin ang nangyari sa summit na yung taon, kahit libu-libong milya ang layo ko. Ang pagkakaiba ay hindi mo talaga mapapaliwanag ng husto ang mga mahahalagang detalye tulad ng kung saan nanggaling ang 5% kapag wala ka ron para sundan ang ganitong klase ng detalye. Walang masyadong detalye sa dulo ng mga video. Kadalasan, nagpapaalala lang ako ng magagandang bagay tulad ng geopolitics helpline sa aking second channel. Maaari ninyong tingnan ito sa pamamagitan ng pag-click sa playlist dito. At kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo bukas. Ingat kayo!